Magandang umaga Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong mga pangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po tungkol sa ating mahal na Pangulo, tungkol naman po dito sa bagong Pangulo naman ng Senado na si Alan Peter Cayetano, at sa ilang pang mga personalidad. Ngayon, bago tayo pumasok o dumako sa ating pag-uusapan, pasensya na po kayo kung hindi po ako nakapag-vlog kahapon at medyo busy lang po talaga. Dahil tulad doon ng sinasabi ko, tayo po kasi ay mayroong farm na inaasikaso at mayroon po tayo inaasikasong trabaho din, no? So, mayroong mga importanteng mga bagay na dapat kong gawin bilang isang mamamayang Pilipino. Okay, unahin natin mga kababayan na pag-usapan. Ito pong mga itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katulad po ni John Vic Remulla, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan, marami pong mga Pilipino ang tila masasabi nating ayaw na po sa kanya. Dahil sa totoo lang, simula po nang umupo itong si John Vic Remulla, wala pa po itong napapatunayan. Wala pa itong magandang performance na ipinakita sa taong bayan na pwedeng hangaan ng mga Pilipino. Sa totoo lang, marami din siyang mga sinasabi, kagaya na lamang nung dragnet. Sabi niya, ba't daw niya huhulihin si Bato samantalang wala naman daw warrant of arrest. Ngayon, nung lumabas po yung warrant of arrest at diniklara na po ng ICC na mayroong warrant of arrest itong si Bato de la Rosa, kung maalala ninyo, bigla po siyang nagsalita at yun nga, at ang sabi niya, dahil sa warrant of arrest na yan, magsasagawa sila ng dragnet. So ibig sabihin, huhulihin nila si Bato de la Rosa. Ngayon, mismong itong si Bato de la Rosa ay sumipot sa Senado para makiisa o para bumoto sa natatanging tao na gusto nilang iboto, katulad ni Peter Alan Cayetano na tumulong naman dito po kay Bato de la Rosa. Sa totoo lang mga kababayan, marami pong nadismaya. Isa na po dyan si dating Senador Antonio Trillanes. So may salita siyang sinabi na suko na siya pagdating dito kay John Vic Remulla. So ang ibig sabihin po niya, kung ako po yung tatanungin, suko na yata siya sa mga kapalpakan o sa pagiging inutil nito po ni John Vic Remulla. So ngayon, hindi po maiiwasan na isipin ng ating mga kababayan o isipin ng ating mga kaisa na kaya gano'n, malamang kung hindi man nabayaran itong si John Vic Remulla, posibleng makadidiis din ito. At sa nangyayaring ito, sa totoo lang, ang sinisisi ngayon ng mga Pilipino, siyempre yung nagtalaga sa kanya, yung naglagay sa kanya sa pwesto. Kaya dahil dito, nananawagan sila o nananawagan yung mas nakararami nating mga kababayan na kung pwede, kung hindi kaya ni John Vic Remulla yung trabaho niya, dahil nga sa pinapakita niyang kapalpakan, mas maganda siguro na ibalik na lang si Abalos. Kung hindi naman, siguro natataon na, napapanahon na para ipalit itong si dating Senador Antonio Trillanes. Kasi ang nakikita kasi ng taong bayan, kung sakaling si dating Senador Antonio Trillanes ang magiging DILG Secretary, malamang mabilis pa sa alas 4 na mahuhuli etong mga matagal na dapat na nahuli, katulad po ni Bantag, katulad po nito ni Atong Ang at iba pa. So sa nakikita ko, itong si John Vic Remulla, dahil politiko nga ito, malamang para sa akin, kasi sana ito na pinagkakapirahan yung kanyang posisyon,
malamang baka mamaya alam nyo na, may natatanggap na ito na, 'di ba? Sa totoo lang, itong mga politiko magagaling magpanggap yan. Kunyari hindi sila ganun, kunyari hindi sila ganyan, pero ang totoo, yun talaga sila. Katulad na lang itong nangyaring mga nakarang taon na kesyo, binabayaran daw sila ng 1 bilyon, 2 bilyon para lamang itigil yung paghuli dito kay Atong Ang. So parang gusto nilang palabasin na tapat sila, mabait sila. So pero ang totoo, kung ako po tatanungin ninyo, kadalasan po yan po ay estilo ng mga tao talagang magnanakaw. Yan ay estilo ng mga taong gusto lamang pagtakpan kung ano talaga sila, no? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin, sa nangyayaring ito ngayon, lalong-lalo na dyan sa Senado, sa pagkawala po ni Bato de la Rosa dahil sa pagtulong ng mga senador katulad ni Robin Padilla, para sa akin, hindi ko lang alam kung anong mangyayari, kasi kitang-kita naman pagka mahihirap yung mayroong kasalanan, kapag mahirap yung nagnakaw kahit sardinas lang, agad-agad po itong nahuhuli, agad-agad na nai-inquest, agad-agad na nakukulong ng napakatagal. Pero pagka mayayaman, maimpluwensya, may mga kaalyado, kahit nandiyan na yung warrant o kahit nandiyan na yung suspect, nagpapakita na parang ang dating yung hustisya pa o yung batas pa ang natatakot at nahihiya, no? So hindi tumatalab sa kanila yung batas, hindi nangyayari yung mga dapat mangyari bilang tagapagpatupad ng batas. So ang nangyayari, pinagtatawanan, tinatapakan, kumbaga nagiging laruan na lamang ng mga mayayaman yung batas, no? Kayang-kaya nilang paglaruan yung batas. Sa totoo lang mga kababayan, kung ako po ang inyong tatanungin, ay hindi po maiaalis na marami sa mga kababayan natin ang diskontento po pagdating po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa sarili ko naman po, kung ako po sa sarili kong pananaw, o para sa akin, ako'y wala namang problema sana kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa performance, sa pagiging makatao, sa pagiging leader, lalong-lalo na sa pagganap niya bilang leader ng ating bansa at sa mga ginagawa niya, mga proyekto, okay po ko. Ang isa po sa hindi ko lamang po talaga nagugustuhan ngayon sa ating mahal na Pangulo, tila pagdating po sa mga malalaking tao, lalong-lalo na po pagdating sa kanyang kapatid, ay tila ang batas po ay hindi napapatupad ng tama. Paano ko po nasabi? Isang halimbawa na lang po. Huwag naman po sana magagalit yung ating mga kaisa. Kung titignan po natin, sa dami-dami ng mga naninira, sa dami-dami ng mga sumira sa pangalan ng pamilyang Marcos, sa nakikita ko, mas matindi o katangi-tangi itong si Senador Amy Marcos na talagang brutal na nanira sa ating mahal na Pangulo. Brutal dahil mismo siya, magmula sa anak hanggang sa asawa hanggang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang gumawa siya ng issue, gumawa siya ng mga chismis na ikasisira po ng ating mahal na Pangulo. Pero anong ginawa ng ating mahal na Pangulo? Ang sabi ng DOJ, ang sabi ng Ombudsman, ang sabi ng DILG na iimbestigahan. No? So, pag sinabing iimbestigahan talaga yan. Pero ang tanong, pananagutin ba? 'Di ba? So, ang estilo po ngayon ng ating gobyerno, puro imbestiga. So yan, nangyayari ngayon kay Robin Padilla dahil naalaman nga na siya ang tumulong. Iimbestigahan si Cayetano, iimbestigahan si ganito, iimbestigahan si yung Sergeant of Arms ng Senado. So puro imbestiga na lang yan. Wala yang iniwan doon sa mga nauna pa na mga pangyayari o mga brutal na pangyayari na kung saan, mga minamahal ko mga kababayan,
nauwi lang sa kakaimbestiga hanggang sa nalimutan na, hanggang sa napatungan na ng ibang mga isyu. Sa totoo lang, sa matitindi at grabing mga ginawa ni Amy Marcos tungkol po sa paninira niya sa ating Pangulo, lalong-lalo na sa unang ginang, dapat matagal nang nakakulong yan eh. Dahil para siyang hindi ka mag-anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ngayon, nagdududa ang mga Pilipino, bakit ganon? Pagdating sa mga maliliit, yung mga naninira, yung mga nahuhuli, pumapayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pumapalag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na, huwag yung hulihin yan kasi ano lang yan, ganito. Pagdating doon sa kapatid niya at sa ilang mga malalaking politiko na dating niyang kasama, mga congressman, naninira sa kanya, kesyo ganyan siya, kesyo ganun. Bakit walang imik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Bakit ba't di niya ipakita na ang batas ay hindi para sa ano lang, di ba? Hindi para sa mga mayayaman lang, para din sa mahihirap. Di ba? Ang nangyayari, pagka mga mayayaman, mga impluwensyang tao ang nagkakasala po sa ating mahal na Pangulo, para bagang libre sila. Iniisip tuloy ng ilan natin mga kababayan, baka naman kasi totoo yung mga pinagsasabi ng mga ito, kaya natatakot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakasuhan sila dahil baka magkalabasan nga naman talaga ng ebidensya. Posibleng, hindi natin maiwasan na posibleng ganun ang iniisip ng ating mga kababayan. No? Ang hiling ko lang sa ating Pangulo, sana para hindi ka matawag na weak leader, ipakita mo sa amin na kahit kapatid mo, ipakita mo sa amin na isa ka talagang Marcos. Ipakita mo sa amin na talagang ang pagpapatupad mo ng batas ay walang kinikilingan. Nangyayari na bisit na yung mga Pilipino. Kitang-kita na yung mga ginagawa sa iyo ng mga para bagang bahag na bahag yung buntot mo pagdating kay Robin Padilla. Bahag na bahag yung buntot mo pagdating kay Cayetano at sa iba pa, lalong-lalo na diyan sa ate mo na talagang sagad-sagaran na yung pagiging mapanirang puri. Di ba? So sa totoo lang, kaya para sa akin, hindi maiwasan na mawala ng tiwala ang taong bayan sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo dahil nga sa yung mga nangyayari kasi medyo sobra na para bagang tinotolerate lang talaga ng ating mahal na Pangulo. Hindi masamang maging mabait, pero hindi rin masama na magpatupad ka ng batas at ipakilala mo yung batas sa kapatid mo man, sa kamag-anak mo man, o sa kahit sino man. Ang importante, ginagawa mo ang trabaho mo at nagpapatupad ka ng batas na walang kinikilingan. Ang nangyayari ngayon, tingnan nyo, nakita na't lahat-lahat si Bato de la Rosa. Nakita na. Nakausap pa mismo nung sekretary ng DILG na nagsabing magsasagawa sila ng dragnet dahil lumabas na yung warrant of arrest. Ngayon makikita sa larawan, nakikipagtawanan pa, nakikipag-usap, yung mga malalaking opisyal ng kapulisan na dapat sana ay siyang mangunguna din sa paghuli kay Bato de la Rosa. Makikita natin, nakikipag-shake hands pa, nakikipagtawanan pa, nakikipagbulungan pa, na para bagang meron silang binubuong plano na hindi alam ng mamamayan. Di ba? So yan ang nangyayari ngayon dito sa ating bansa, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya siguro ang maganda dito, para hindi magkaroon ng agam-agam ang mga Pilipino sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo, siguro alisin na talaga yung mga itinalaga niya na masasabi nating mga trapo, mga basahan, mga masasabi natin mga inutil, no? Dapat siguro gawin na yan ng ating mahal na Pangulo at dapat siguro turuan din nila ng leksyon itong ating niya para hindi lumabas na ang kanyang pagiging Pangulo, yung kanyang pagiging matapang ay meron lang pinipili, di ba? Yung batas na kanyang ginagamit para sa lahat dapat, hindi yung, di ba, pag ate niya libre. Katakot-takot na yung ginawang paninira sa inyo. Katakot-takot na yung ginagawa. Kagaya nitong nangyari itong kaguluhan dyan sa Senado. Itinuturo na naman ng ate niya. Siya,
tinuturo na naman ni Amy Marcos, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang nagpadala ng ganito, ng NBI, etc. kahit hindi naman totoo. Tapos gumawa pa ng istorya na kahit may mga masaktan, kahit pa may mga ganito, buti pa si Amy Marcos, alam na alam niya. Ngayon, sumagot ang ating mahal na Pangulo, hindi daw totoo. Kukontrahin lang niya yun, ganun lang yun. Kung ibang tao yun eh. 'Di ba? Kung ibang tao 'yon, timo si yung Sergeant of Arms at Arms ng Senado. Iimbestigahan kasi ganito ganyan ng ombudsman ganito. Bakit yung ibang mga senador diyan? Hindi mo siya suspindihin. Hindi mo bigyan ng para managot o para lalong-lalo si Robin Padilla. Yan ang hirap sa ating batas. Meron tayong kinikilingan, merong kinakatakutan. Ombudsman, parang takot na takot sa mga senador na dito natin masusubok itong mga Rimulya pero ewan ko bakit puro Rimulya ang napili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halatang halata naman na namamangka sa dalawang ilog, di ba? Mahirap yan, yung namamangka ka sa dalawang ilog, delikado yan, baka yan pa magbigay ng hindi magandang sitwasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.